Pasado alas 8 ngayong gabi nakauwi si Pangulong Bongbong Marcos sa Pilipinas mula Canberra, Australia. Matapos siyang umarap sa Australian Parliament, doon iginit ng Pangulo ang soberanya ng Pilipinas sa kailanmay hindi raw isusuko sa mga dayuhan. Saksi, si Ian Cruz. Agosto ng nakaraang taon, nang idaos ng Pilipinas at Australia ang amphibious training activity na Exercise Alon. Nagsama-sama ang halos 2,000 Australiano, Pilipino at Amerikanong tropa para paghusayin ang interoperability o pagtutulungan laban sa mga hamon sa seguridad. Nasundan niya ng Maritime Cooperative Activity ng Australia at Pilipinas sa Exclusive Economic Zone ng bansa. Bukod sa Amerika, Australia lang ang bansang may Visiting Forces Agreement sa Pilipinas. Kaya hindi raw may kakaila ang halaga ng strategic partnership ng Pilipinas sa Australia ayon kay Pangulong Marcos sa pagharap niya sa Australian Parliament kanina. We have long known that our prosperity and development are anchored on the peace and stability of the Indo-Pacific. Today, that peace, that stability, and our continued success have come under threat. Once again, we must come together as partners to face the common challenges confronting the region. Nagpasalamat ang Pangulo sa suporta ng Australia sa gitna ng mapangahas sa pagkilos ng China sa South China Sea. Sabay giit na walang atrasan pagdating sa soberenya ng Pilipinas. I will not allow any attempt by any foreign power to take even 1 square inch of our sovereign territory. The challenges that we face may be formidable, but equally formidable is our resolve. We will not yield. Ayon naman sa Chinese Foreign Ministry, ang maritime security cooperation sa pagitan ng mga bansa hindi dapat makasama sa interes ng ibang bansa o sa kapayapaan sa rehiyon. Stable nila ang sitwasyon sa South China Sea. Sa pagharap sa Australian Parliament, nabanggit din ng Pangulo ang nagbabagong klima at ang magagawa ng mayayamang bansa para tugunan ito. This glaring disproportion between our share of responsibility and our vulnerability reflects an injustice that must be corrected. Developed countries must do more, and they must do it now. Sa gitna ng talumpati ng Pangulo, inilabas naman ni Australian Senator Janet Rice ang isang placard na nagsasabing, "Stop the human rights abuses." I did it on behalf of every Filipino person whose human rights have been abused by the government of President Marcos and the government of President Duterte before him. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News sa makuha ang panig ni Marcos at dating Pangulong Rodrigo Duterte ukol dito. May mga miyembro rin ng Filipino community na nagprotesta sa labas ng Parliament. Matapos ang pagsasalita sa Parliament, may joint statement din ng Pangulo at Prime Minister Anthony Albanese kung saan inanunsyo nila ang bagong Memoranda of Understanding para sa mga prioridad ng ating strategic partnership, kabilang ang Enhanced Maritime Cooperation. Nag-alay rin ng bulaklak ang Pangulo sa Australian War Memorial at nakipagpulong sa congressional leaders at iba pang opisyal. Umuwi na ng Pilipinas ngayong gabi ang Pangulo at inaasahang babalik din siya dito sa Australia pagkaraan lamang ng ilang araw para dumalo sa Special Summit ng ASEAN at Australia. Mula rito sa Australia para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.